in Azam City. You're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. One TV special report. Ladies and gentlemen, to officially set the tone for today's celebration, let us hear from the man leading the technical execution of this grand vision. Please give a warm round of applause to our municipal engineer, Engineer J.G. Lapuente, for his welcome remarks. Mga katawhan nagtinapangay, padayon asenso kanunay. Bisan pa man sa mga pagsulay, padayon May buntag ka na itong tanan. Dako kayo among kalipay o pasalamat sa pag-abi-abi kaninyong tanan niining mahinungdanong higayon ang groundbreaking ceremony sa atong Asenso Cultural and Sports Dome. Usa kadakong kadungganan alang kanamo ang pag-atubang sa atong mga pinalanggang leader nga nag-una sa pagpadala sa kalabuan sa atong lungsod o komunidad. Si Attorney Henry Wominal, atong gobernador, atong Asenso Pinoy Party List Representative, Attorney Henry Indy Puentes Wominal Jr. o ang atong 2nd District Representative Sanso Fernando Ando Puentes Wominal, atong Mayor Risa Sevilla Wominal de los Santos, Vice Mayor Emiterio Jojo Daceroa Jr. o sa tanang membro sa Sangguniang Bayan. Daghang salamat sa inyong padayong paggiya o pagpalambo sa mga programa o proyekto naghatag o kaayuhan sa atong katawhan. Usab, among mainitong pag-abi-abi sa atong mga barangay captain, mga pangulo sa nagkadayang sektor, mga kauban sa serbisyo publiko, mga bisita, o sa tanang higala nga nagpakita sa ilang suporta niining mahinungdanong kalihukan. Kining Asenso Cultural Dome dili lamang usa ka building. Kini simbolo sa atong pangandoy alang sa usa ka mas malambuon ug malig-on nga komunidad. Dinhi mapalambo ang talento sa atong mga kabatanunan, mapreserbar ang atong mapasundayag ug mapreserbar ang atong kultura ug mapagalig-on ang espiritu sa panaghiusa pinaagi sa sports o nagkadaiyang kalihukan. Samtang atong sugdan ang pagtukod ni ini karong adlaw, nagbutang usab kita og lig-on nga pundasyon alang sa maabot nga mga henerasyon. Kini usa katimaan nga pinaagi sa paghiusa, maayong pagpangulo o kooperasyon sa katawhan, mahimong matuman ang atong mga damgo alang
sa masayag na kaugmaon. Busa sa ngalan sa mga organizer ug sa tibuok komunidad, kami nagpasalamat sa inyong presensya ug suporta. Hinaot nga kining proyekto mahimong usa ka dungganong kabilin ug usa ka simbolo sa pagdayon nga asenso sa atong lungsod ug katawhan. Sa makausapa, welcome kaninyong tanan og daghang salamat. Mayong buntag og hinaot panalaginan kitang tanan sa Ginoo. Grabe pila. 5,000 to 5,400 to 6,000 individuals can be accommodated. Murag gi-prepare na gyud ni Gob ang Clarin, no? We have witness giun sa pag anhi sa mga dagko nga mga event sa probinsya because before Misamis Occidental seemingly cannot be found in the map. Aw madumduman di ay when it comes sa mga kahadlok ug kabalaka. But when Governor Henry became the leader of the province of Misamis Occidental, Misamis Occidental becomes one of the most attractive province in the Philippines. Wow! Thank you so much, Gob. Murag, nakadumdum ko sa pinakalabas nga Miss Universe Philippines. Were you there? Pastilan. Pagkadaghang gwapa gidi ay sa Misamis Occidental. Thank you so much, Gob. No? And recently, wa mi gadahom nga maghatag si Governor og 3 to 5 million premyo sa pickleball tournament atong pagpakan si Gob. Ang mga top-seeded players ng anhi dinhi. Grabe, murag Gob diri na sa Tas Clarin ana mag-tournament pohon. All right, so without much further ado, na-overwhelm lang ko tungod kay wa tagadahom may naani ang probinsya. And no one thinks that Clarin will be like this. Atong pakpakan ang atong Asenso administration. Now, an ambitious project like this, as mentioned by Engineer Mila, is only made possible through the strong collaboration and unwavering leadership. At this time, we will hear messages from our esteemed leaders who have championed this vision from day one. Of course, to deliver his inspirational message, let us join hands in welcoming our Municipal Vice Mayor, the Action Man, Engineer Emeterio Dacer Ruan Jr. A warm applause, please. Daghang salamat, Sir Henry. To the most hardworking, ang usa ka tawo nga nagbutang sa mapa sa Misamis Occidental, dili lang sa Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan. Our Governor Attorney Henry Sevilla Waminan. Gamay lang no before ako i-acknowledge ang uban. Aduna ko ibisita usa ka pari nga napari siya sa Clarin dahil sa Panyadero. Ning bakasyon siya 3 weeks ago, 1 week siya sa Panay. Ituyok niya ang Misamis Occidental na amay siya. Niingon siya na ko, Diyo, nanong wala na imong sekretary sa tourism ang inyong gobernador. Tungod sa nakita niya kung iunsa pag-develop since na-parish siya sa Banyadero in the person of Father Raul Salgado. Bag-o lang po, ming uli ang akong mga parinti gikan sa US. Nag-stay sila sa Amurap. Very amazed sila kung giunsa sa atong halandong gobernador ang Misamis Occidental. Busa Gob, salamat kayo sa imong suporta, sa imong pagpaila sa mga Misamis nun, dili lang sa Pilipinas, kundi ngadto sa tibuok kalibutan. Once again, ang pagpakan, Governor, Attorney Henry Sevilla Waminan. And of course, ato ang equally competent nga congressman sa Segundo Distrito, Honorable Sancho Fernando Ando Waminan.
sa atong Asinso Pinoy Representative nga inyong nakita basig marambol nyo, Republic Act 11186 nga ginasugdan sa atong halandong governor nga nahimong University of Northern Mindanao ang atong NSC. Attorney Henry Fuentes Waminal Jr. Of course, sa atong atiging ng bayan, ang pinakabuutang mayor sa tibuok Pilipinas, Honorable Mayor Risa Waminal de los Santos. Uban sa ato ang bag-ulang nga milingkod nga security, di lang security, kundi municipal administrator, Sir John de los Santos. Ano ko sa ato ang sangguniang panlalawigan, headed by Honorable Vice Governor Wing Gutierrez, sa ato ang ISKI Federated Board Member, Honorable Clara May Vivaris Villanueva, o sa akong mga kauban sa sangguniang panlalawigan in present nadri, o sa atong mga kapitanis nga kumplito pod, headed by Honorable Ray Ibarli, sa ato ang Municipal Trial Court Judge, Judge Maria Cherel Gilampongka, gipulong ka, maglisod yung kukuha ni Judge, sorry Judge. And of course, sa ato ang DALG, Ma'am Glis Gillian, sa ato ang Comelec, nga pinakagwapang Comelec sa Misamis Occidental, Miss Maria Rebel, Dali Rebel. Sa ato ang contractor sa Mindanao Rock na si Sir Dominic Lim, and also represented by Carl Lau. And of course, naapod ang ato ang mga amigo from Department of Foreign Affairs, si Sir Nilo Bungay, sir, o si Ma'am Cordell. Of course, na ato ang provincial police chief na gipagrepresentahan ni Police Colonel Abilenusa, sir. Sa ato ang bag-o nga police chief sa Clarin, si Sir Bacalso, sir. Of course, sa ato ang department sa Bureau of Fire, si Sir Ondag. Sa ato ang Philippine Coast Guard, si Sir Bation, kinsa pa diha, o sa mga TUDA driver sa unom ka organization sa TUDA nga naa sa atong loyo, o si Ma'am Grace Duong from Clarin National High School principal. Of course, sa ato ang PSDA represented by Ma'am Ismas, o sa tanan nga naa diri, Osbonaco, usa ka pinangga og maasinsong adlaw kanatong tanan. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Makita kini sa Psalm 118:24. A new chapter of Clarin's journey unfolds before us, written with vision, courage, and unity among its people. Nagkahiusa kita karon, dili aron mutambong sa usa ka groundbreaking, apan aron masaksihan ang pagpadayon sa usa ka mas hayag nga kaugmaon para sa Clarin. Usa ka deklarasyon nga ang Clarin is moving forward, rising stronger than ever. We are not only witnessing development, we are witnessing transformation. As I look forward this gathering, I see leaders, partners, public servants,
and citizens from all walks of life. But more importantly, I see people who choose to believe in the future of Clarin. Because development begins when people dare to dream. But transformation begins when leaders dare to act. Karong adlaw, makita nato ang bunga sa mga lideris nga adunay panglantaw, adunay kaiso, ug adunay gugma sa katawhan. Let me ask everyone a simple question. Who would have imagined years ago that Clarin would reach this point? Kinsa man ang nakahuna-huna sa atong lungsod nga mahimong usa ka sentro sa kalambuan sa Misamis Occidental. Kinsa man ang naghuna-huna nga ang proyektong nga kaniadto atong gipangandoy lamang karon atong makita o magamit. The answer is simple. Because somebody believed, because somebody cared, because somebody choose to serve beyond expectations. Mga kaigsuonan, if there is one word that best describe this project, that would is paglaom. Paglaom alang sa tanang Clarinon nga mituo nga bisan pa sa kalisdanan adunay mas maayong ugma nga naghulat kanato. Paglaom alang sa mga pamilya nga sa daghang mga tuig nag-ampo alang sa mas maayong kinabuhi ug mas daghang oportunidad. Paglaom alang sa atong komunidad nga nagsagubang sa mga hagi, mga pagsulay ug mga panahon nga murag lisod makita ang kahayag sa unahan. Apan karon nagbarog kita dinhi isip pagmartuod nga ang paglaom dili gayud mapigdi kung dunay panaghiusa, pagtuo o tinuod nga serbisyo. Kini nga proyekto dili lamang usa ka istruktura sa nga pagatukuron. Kini usa ka simbolo nga ang Clarin nagpadayon sa pagbangon, nagpadayon sa paglambo, nagpadayon sa pagdamgo, ug nagpadayon sa pagtuo nga ang labing maayong kapitulo sa atong kasaysayan wala pa masulat. Mga kaigsuonan, ang paglaom dili lamang usa ka pulong. Kini mao ang kusog nga magpadayon kanato sa panahon sa kalisod. Kini mao ang kahayag nga atong gitan-aw sa panahon sa kangitngit. Mao kini ang atong pagtuo nga bisan unsa pa ang atong mga naagian kaniadto, mas daghan pa ang mga panalangin o kalampusan nga umaabot sa lungsod sa Clarin. Tungod niini karong adlaw, dili lamang kita nagsaulog sa groundbreaking sa usa ka proyekto. Nagsaulog kita sa paglaom. Nagsaulog kita sa panaghiusa. Nagsaulog kita sa pagpadayon sa pag-asinso nga atong pinaganglusod sa Clarin. Allow me now to express my deepest gratitude to the leaders who vision continue to transform our province and municipality. To our beloved Governor Attorney Henry Sevilla Waminal. History will remember leaders who built roads and bridges, but most important, history remembers leaders who built people. Governor, you have not only transformed infrastructure,
You have transformed hope. You have transformed confidence. You have transformed the belief of ordinary people that government can truly change lives. Through your visionary leadership, Misamis Occidental has become the province that not merely dream of progress, but delivers progress. A province that does not wait for opportunities, but creates opportunities. Governor, daghang salamat sa imong gugma o dedikasyon dili lang katawan sa Misamis Occidental, most especially sa imong yutang natawan ang lungsod sa Clarin. To our beloved Municipal Mayor, Honorable Risa Waminal de los Santos, thank you for your commitment, dedication, and genuine love for the people of Clarin. Behind every success municipality is a leader who sees possibilities where others see limitation. Mayor Risa, through your leadership, Clarin continues to move forward with confidence and purpose. To Congressman Sancho Fernando Ando Waminal, thank you for your commitment to bringing opportunities closer to the people. And to Congressman Henry Indy Waminal Jr., thank you for championing the inspirations of local communities to empowering the next generation. Ang inyong liderato nagpakita that public service is not about titles and position. It's about creating opportunities, changing lives, and building legacies that will endure long after our terms in office have ended. Mga kaigsuonan, as we gather here today, let us remember that the future does not belong to those. The future belongs to those who build. The future belongs to those who believe. The future belongs to those who serve. And today, standing to this historic ground, I am proudly saying that Clarin is not waiting for the future. Clarin is building it. We are building it with faith. We are building it with unity. We are building it with courage. And we are building it together. Og sa akong pagtapos, akong ibilin kaninyo kinimpulong sa Ginoo nga gikan sa Jeremia 29:11. Kay ako nasayod sa mga plano nga inyong gitaganak alang kaninyo. Nagaingon ang Ginoo, mga plano alang sa kayuhan og dili sa kadautan, haron mahatagan kamo og paglaom nga maanindot ang kaugmaon. Mga kaigsuonan, kini nga bersikulo nagpahinumdom kanato nga ang kalambuan dili lamang bunga sa atong paningkamot, kundi bunga usab sa grasya sa Ginoo. Busa padayon kita sa pagdamgo, padayon kita sa pag-alagad, padayon kita sa pagtinabangay, o padayon kita sa pagtuo nga adunay umaabot nga kaugmaon nga gihatag sa Dios alang sa Clarin o sa tanang Clarinhon. Kay kung ang Dios may mag-una sa atong lakang, walay damgo nga dili matuman, walay hagit nga dili mabuntog, ug walay imposible nga dili matuman. Walay hagit, ang Dios adunay plano alang sa Clarin. Makaigsonan,
sa ato ang groundbreaking karon. Dili katapusan sa usa ka proyekto. Kini mao ang sinugdanan na mas daghang mga damgo, mas daghang oportunidad, mas daghang kalampusan ug mas hayag nga kaugmaon alang sa matag larinhon. Busa uban sa dakong paglaom, dakong pagtuo ug dakong gugma alang sa lungsod sa Clarin. Atong ipadayon ang panaghiusa ug paningkamot alang sa maayong ugma. Padayon sa pag-asinso Clarin. Padayon sa pag-asinso Segundo Distrito. Padayon sa pag-asinso probinsya sa Misamis Occidental. Daghang salamat kay sa Clarin, pinangga ka. May buntag ka natong tanan. Thank you very much, Vice Mayor Jojo Roa, for those encouraging words. Grabe, murag ma-overwhelm mapunta sa imuhang message, Vice Mayor. Atong pagpakan pag-usab ang ato ang action man, Vice Mayor Jojo Roa Jr. The next person, the next leader to share her inspirational message, a leader whose dedication to the growth of Clarin inspires us all. A leader who anchored her desire to serve the people of Clarin with sincerity, integrity, and dignity. Ladies and gentlemen, to give her inspirational message, let us welcome our dynamic local chief executive, ang atiging ng bayan. Let's all stand, Honorable Mayor Riza Sibilia Waminal de los Santos. Salamat Sir Leto, palihog manlingkod ang tanan. Usa ka maasinsong adlaw kanatong tanan. So first and foremost, I would like to thank God for this beautiful day as we commence this groundbreaking ceremony. It is with immense pride and gratitude that I welcome all of you in this historic occasion. And I would like to give thanks to our honored guest who made it through here for our ceremony, and we really appreciate your presence and support for LGU Clarin, especially for the financial assistance to make this project possible. To our hardworking, pakapinanagog, handsome, way pabor-pabor, Governor Attorney Henry Sibilia Waminal, to our 2nd District House Representative, the very dedicated and equally handsome to his father, kay Basig Magsilos, Congressman of the 2nd District, Sanso Fernando Ando F. Waminal, to our Asenso Pinoy Party List Representative, the steadfast and charming Congressman, Attorney Henry Inde Puentes Waminal Jr., to our distinguished leaders of the Sangguniang Panalawigan, the very beautiful Vice Governor Wing Gutierrez, to our, wala man siya ron, our board member, no, the Provincial Committee Chair for Culture and Tourism, si board member Duna Iyog, to our fellow Clarinians, to our charming Sangguniang Kabataan Federation President of Misamis Occidental, Board Member Clara May Villanueva. To our distinguished guests, officials from our partner agencies, respected community leaders, members of the Sangguniang Bayan, headed by our Municipal Mayor, Engineer Emeterio Da Silva Jr., to our project partners, our contractors, stakeholders, representatives from the various sectors, to our department heads nga naakaroon diri and staff, to our barangay captains nga 100% ang naakaroon,
atong friends from the media, and to our beloved constituents of Clarin, good morning to everyone. Today, we gather not only to break the ground, but to celebrate a shared vision for the future of our community. I extend my heartfelt appreciation to everyone whose support, dedication, and commitment have helped bring this project from a dream into a reality. Your belief in this progress of Clarin had made this day possible. Ang kining groundbreaking ceremony nagtimaan sa usa ka hinungdanong yugto sa pagpadayon nga paglihok sa atong administrasyon padulong sa kalambuan ug pag-asenso dinhi sa atong pinalanggang lungsod sa Clarin. Sa inyong nasayran, ato na napasugdan ang construction sa atong world-class beach resort nga kanhing Rama Beach nga nahimutang karon sa atong poblasyon 4. Ang atong Asenso Clarin Wellness Park napasugdan na usab dito atubangan sa atoang munisipyo. Ug karon nagsugod na po kita pinasahi nga proyekto ang atong Asenso Cultural and Sport Dome, a facility that embodies our aspirations for a stronger, more vibrant, and more united Clarin. Alayon kini sa direksyon ug bisyon nga gipatimaan pirmi sa atong very supportive nga gobernador ug mga congressmen alang sa atong probinsya nga ang misamis nun magpuyong malinawon, malambuon o malipayon. Ang Asenso Cultural and Sport Dome gilauman nga mahimong sentro diin ang mga talento mapalambo, ang kultura mapasidunggan ug ang komunidad mapalig-on. Magsilbi kini nga lugar alang sa pagpalambo sa sport, nga presentasyon sa kultura, mga kalihukan sa edukasyon, mga tigom sa sibiko, ug lain-lain mga programa nga makapauswag sa atong katawhan. Ug kini dili ni siya mahimong posible kining karong adlaw kung wala ang hiniusang pagpaningkamot sa daghang mga individual. Busa akong kasing-kasing ug sinsiro nga pagpasalamat sa atong mga kaabag sa lokal nga gamhanan, sa mga membro sa Sangguniang Bayan nga gipanguluhan sa atong Municipal Vice Mayor, Honorable Engineer Emeterio Jojo da Sirua Jr., sa mga project engineers, atong mga contractors, consultants, ug sa matag lungsuranon nga mitabang o misuporta nining maong kalihukan. No great achievement is accomplished alone. This project is the result of teamwork, dedication, and common purpose. As we witness the beginning of this project, let us also recognize the hopes and dreams that it represents. The foundation we lay today is not merely for a building of concrete and steel. It is a foundation of opportunities, aspirations, and achievements. May this dome become a place where future champions are trained, where cultural heritage is preserved and celebrated, where friendships are formed, and where the spirit of Clarin continues to shine brightly. What we begin today will serve not only our needs today, but the dreams of tomorrow. Isip inyong lokal nga kagamhanan, nagpabilin kami nga ligon sa among pagpaningkamot sa responsableng pagdumala, transparency o pagtukod sa malangtarong kalambuan. Among gibasalig sa matag Clarinhon nga kining proyekto pagatumanon uban sa sinseridad, integridad ug dignidad ug labing taas nga dedikasyon sa pag-alagad sa atoang publiko.
Samtang kita nagpadayon sa pag-asenso, akong giawhag ang tanan nga ipadayon ang pagsuporta nining atong pagpaningkamot o pababiling aktibong kauban sa kalambuan sa atong pinalanggang lungsod sa Clarin. Because when we unite behind a common vision, there is no limit what we can achieve. Together, we are building more than a structure. We are building hope, opportunity, and lasting legacy as the first biggest project in the history of Clarin will commence today. Let this project, the Asenso Cultural and Asenso Sport, stands as a symbol of what Clarin can accomplish when its people work together hand in hand. Again, maimbuntag, Asenso Clarin, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy. Daghang salamat ug may God bless us all. Matagang taman, bisan pa man sa mga Ladies and gentlemen, thank you so much, Mayor Riza Sibilia Waminal de los Santos, our local chief executive, the very motherly mayor in the province of Misamis Occidental, for that deeply inspiring message and for your tireless dedication to the people of Clarin.